Mga kabalita, lumabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana. Magdala pa rin po kayo ng payong dahil magtutuloy-tuloy pa raw ang mga pag-uulan. Balita ko dahil yan sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Hana na naglandfall kahapon sa Taiwan. Ang latest na weather report, ibabalita maya-maya lang. Naku, eto na nga. Naku, sakit po sa ulo ang bungad ng masamang panahon sa mga commuter ngayong umaga. Kaya nga, balita ko, Connie, isa ka sa mga na-late. Yes. Dahil sa matinding traffic. Gaano ka Naku. ba katagal sa traffic kanina? 3 hours. Wow. 3 oras po. Naku, talagang kalbaryo ang sinapit ng marami sa ating mga motorista. At in fact, yan ho ay dahil daw sa pabugso-bugsong ulan, di ba, na naranasan po dyan sa Quezon City sa buong magdamag. Pasado alas 4 pa lamang ng umaga, pahirapan na po ang pagsakay sa Philcoa sa Commonwealth Avenue. Kaya ang ilan, inagahan ang pasok para hindi malate sa trabaho. Kanya-kanyang diskarte rin ng mga commuter para hindi mabasa. May nagsuot muna ng tsinelas, nagbalot ng sapatos gamit ang plastic Diba? at napa-improvised raincoat. Makapasok lang ng on time at tuyo sa trabaho. Ayun na nga, ang hirap pa rin di ba? O, balikan lang natin yung pagiging late mo kanina. 3 hours! 3 hours, Hindi partner. gumagalaw. Oo, akin. Ako, pare ko, sabi ko nga sa'yo, talagang ang hirap, hindi ba isipin na napakalapit lang. Usually 30 minutes lang, di ba? O 40 na, sabihin na natin pag may konting traffic. Pero 3 hours kanina sa Marcos Highway. Pero may dinanan ba kayong baha? Walang baha. Volume ng sasakyan. Volume lang, Talaga ho ang nagpahirap ng husto sa mga motorista dyan kanina sa may Marcos Highway, palabas naman ng Quezon City. Ayan o, kitang-kita may pruweba ako ha, partner, di ba? Nakikita mo yung kabilang lane, ako talagang usad pagong. Kung Wow. konting kibot, nako, hinto agad. Ayan, talagang bumper to bumper. Ang aking pag-alis sa bahay, 6:30 in the morning para ihatid yung anak ko. Tapos nakarating na kami sa kanyang school ng 9:20 in the morning. At ako naman, ako late din, first time sa radyo, 9:40 a.m. Grabe. At dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-uulan, nako, eto, tingnan na ho Ayan, natin. Medyo mabagal lang konti yung mga Oo, papuntang oo. Makati sa ngayon. Ano? Yes, nakita nga natin. Moving naman yung patungo dito sa mula Makati patungo dito sa Quezon City. Yan po yung ating live traffic update ngayon. Itong kanan, nakikita ho natin talaga mabigat ang daloy ng Oo. trapiko. Siguro ito pa rin yung tukod kaninang madaling araw Kanina, pa oo. di ba? And sa Cubao po yan at doon naman sa kaliwa, Yung papunta mga ba galing ito? ng Cubao yan, papunta Oo. na dito sa bandang SM North. Yes. Ayan, medyo maluwag at dumadali naman yung trapiko pan northbound. Ayan, at dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-uulan itong weekend, 28 pamilya naman sa Valenzuela ang nawalan po ng tirahan. At ang balita po kasi, gumuho ang isang pader sa tabi ho ng mga bahay sa barangay Mapulang Lupa at Ugong. Isa po ang naiulat na sugatan, batay po yan sa pangunang assessment ng building official. Lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya gumuho ang pader. Pinagbabawal muna ng Valenzuela LGU ang pagpunta o paglapit sa danger zone. Nagstay muna yung mga naapektuhang residente sa lumang barangay hall ng barangay Ugong at Mapulang Lupa. Eto mga kabalita, heto pa ang pinakasariwang balita ko sa mga walang pasok po dahil sa masamang panahon. Inanunsyo na rin ng Quezon City LGU na suspendido na po ang klase sa hapon sa lahat ng antas sa public at private schools. Ang Muntinlupa naman na LGU ay mula elementary hanggang high school ang class suspension sa hapon sa public schools po yan. Nag-anunsyo na rin ng class suspension sa lahat ng antas sa public at private school sa Maynila, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Valenzuela at sa Marikina. Late na ang announcement Kaya balita ko, doble-doble problema ngayon ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Ang baha kasi na hindi humuhupa dahil sa pag-uulan, sinabayan pa ng high tide. Mataas pa rin ang tubig sa ilang lugar sa Barangay May Sulaw. Ang ilang residente, bangka ang sinasakyan pauwi sa kanilang mga bahay. Yung ilang sasakyan, inilipat din muna sa matataas na lugar. Dahil sa taas ng tubig, inilikas din ng 58 pamilya. Pati ang mga estudyante, apektado kaya #walang pasok. Ngayong Lunes sa May Sulaw Elementary School. Abot tuhod naman ang baha sa Doña Damiana de Leon Elementary School sa Barangay San Miguel. Kaya back to modular learning mode muna ang mga estudyante doon ngayon pong araw. At nako,
Kaparikoy at mga kabalita natin dyan. Ramdam din ho yung masamang panahon mula sa Luzon. Siyempre hanggang Mindanao pala ito dahil pa rin po sa hanging habagat. In fact, no, sa ilang pong barangay sa Coronadal City, balita ko, binaha agad dahil sa ilang oras na pag-uulan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pinerwisyo ng rumaragas ang baha ang barangay San Isidro, Coronadal City. Kasunod dito ng pag-apaw ng katabing sapa dulot ng ilang oras na pag-uulan. Isang kubo ang nasira. Sa isa pang barangay, binahari ng ilang bahay matapos tumaas ang tubig sa katabing creek. Kanya-kanyang salban ang gamit ng mga residente. Malakas na ulan at hangin din ang naranasan sa Boracay. Ipinagpaliban muna ng mga turista ang kanilang pamamasyal. Kinansela rin ang ilang aktibidad gaya ng windsurfing at kitesurfing. Sa Bangged Abra, bumigay ang isang bahagi ng San Antonio Bridge matapos tumaas ang tubig sa ilog. Nagbali na kasi asar dati gapo dati pigsa ti ayos ti waig. So di sir ininutan na nga ikikatan dati na igabor ti approach ti bridge sir. Pansamantala munang hindi madaanan ng tulay. Apektado ang mga residente ng 3 barangay sa Bangged at bayan ng Langiden. Sa Bocod, Benguet, isang construction worker ang pinangangambahang nalunod sa Sabanaw River sa barangay Ambuklao noong Biyernes. Kinilalang biktima na si Jerby Malugdos. Ayon sa pulisya, nagtungo si Malugdos at kanyang mga kaibigan sa ilog para magpiknik. Lumungoy raw si Malugdos sa ilog at hindi na nakaahon pa. Patuloy ang search and retrieval operations. Yan ang balita ko, Nico Wahe, ng GMA Integrated News. At dahil sa epekto ng bagyong Guring at Hana na sinabayan pa ng habagat, 2 ang patay dyan. Sabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, taga Western Visayas ang isang namatay. Binavalidate ang isa pang namatay sa Cordillera. Meron ding isang nasaktan at isang hinahanap pa. Balita ko, 4 na lugar sa Western Visayas ang nagdeklara po ng state of calamity. Mahigit 1,000 bahay na ang nasira. Lagpas 130 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastructure. Mahigit 584 million pesos naman sa agrikultura. Samantala, eto na yung pag-uulan, di ba, na pag-usapan natin kanina. Correct. Plus, dinagdagan pa yan, syempre, ng kaakibat niyang matinding traffic. Sa totoo lang, di ba, sabi ko nga kanina na pag-usapan natin, first Late time ka kong na. na-late. First time, Oo, wow. 9:40 na, 10 a.m. ang aming off, di ba, on air. Ang tanong na yon, magpapatuloy kaya ang mga pag-uulang ito, Katrina? Naku, Connie, syempre may pasok tayo pero sa iba na walang pasok ngayon, stay at home muna siguro. Abangan mamaya ang buong ulat panahon ko. For now, gusto ko ring malaman kung ano ang baon ni Aubrey. Mare, ano ang latest? Nako, Maring Kat, Maring Connie, Paring Rafi, at sa mga Mari kong nanonood dyan. Sa Buena Manong Entertainment News ko, may update ako kay Barbie Forteza at sa inaabangang Kapuso series na maging sino ka man. Kaya mga Mare, stay tuned. Ang ganda ng buhok ka, Aubrey. Yes, oo nga. May Pa Ariana Grande yung Ariana peg Grande natin. pala yan. Nahuli ka mga batang yan sa Bukawi, Bulacan. Hinahabol nila ang isang binatilyo. Aba nang maabutan, sinapak ng isa sa kanila. Tumagas agad ang grupo ng kabataan kaya hindi sila naabutan doon ng mga barangay tanod. Inalam pa ng barangay kung sino ang mga nanghabol, pati na rin ang sinapak. Balita ko, mula sa investigasyon ng barangay, mga dayo lang daw sa lugar ang mga bata. Naku po, parang nag-trip-trip lang, ganon. Yan ang delikado Oo ngayon. nga. Hindi mo ma-identify agad. Correct. Ito naman sa mga magulang, ha? Bantayan po lagi ang kinakain ng inyong mga batang anak. Naku. Balita ko kasi Maricosa del Gallego, Camarines Sur, may batang 2 taong gulang na namatay matapos kumain ng rambutan. Kwento na ng ina ng bata, naglalaro ang kanyang anak noon, hindi raw niya alam kung saan galing ang rambutan. Naku po. Nagulat siya nang hindi na nakahinga ang kanyang anak. Itinakbo pa sa ospital ang bata pero dead on arrival na. Sa programang Unang Hirit, ibinahagi po ni June Tolentino na isang Certified Emergency Medical Technician ang mga dapat gawin kapag nabulunan ng isang bata. Kung nabulunan po ang bata at hindi kaya iluwa ang nalunok na bagay, gawin agad ang Heimlich maneuver. Ipwesto patayo ang bata at mula po sa likod, ipatong ang kamao at iyakap sa pasyente hanggang sa maabot ang nakatikom na isa pang kamay. Hanggang sa mailuwa na po ng bata ang nalunok na bagay. Dapat lahat tayo alam natin yan. Oo, basic actually yan sa mga Yes. survival technique. Heimlich maneuver, dapat maituro yan.
At sa mga mamamalengke ngayong Lunes, tumutok na kayo dahil eto na ang presyo ng ilang bilihin. Magkano na ba? Binisita po ng GMA Integrated News ang Commonwealth Market at nadiskubring wala na hong nagbebenta ng regular at well-milled na bigas sa saklaw po ng price cap. Nako ha. Mahal din yung kamatis. Balita ko. Talaga At may nga live naman. na balita si Maki Pulido. Maki, magkano na ba ang bentahan ng kamatis at bigas? Alam nyo naman ngayon, kung mamamalengke ka, wala ka na talagang mabibiling mura. Lahat, halos lahat, mahal. Mahal ang karne, mahal ang bigas, pati gulay, mahal na. Can you imagine, pati kamatis, mahal. Dito nga sa Commonwealth Market, nung nagtanong kami, ang kamatis ay nasa 160 pesos per kilo na. Ibig sabihin lang yan, Connie at Rafi, ang 7 piraso, at nagpakilo kami kanina, ang 7 piraso ng maliit na kamatis ay nasa 40 pesos. Mas tumaas pa raw ito kumpara nung nakaraang buwan na 100 pesos per kilo. Mura pa nga yan kung tutuusin dahil sa monitoring ng Department of Agriculture, sa ibang pamilihan sa Metro Manila, aabot sa 210 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kamatis pa lang yan, mahal na kahit yung iba yung mga gulay. Ang sitaw to nasa 100 pesos per kilo. Ang isang tali na may 10 piraso ay nasa 20 pesos. Yung sibuyas dito sa Commonwealth Market, nasa 160 pesos per kilo, pataas ng 100 pesos. Ang bell pepper, 400 pesos per kilo na, mula 70 pesos noong nakaraang linggo. Sa mahal ng kamatis, may mga nakausap tayo na mga tindera dito sa Commonwealth Market, hindi na daw nagbebenta. Ang sabi nila sa atin, mahirap na. Dahil sa sobrang taas, tutumal ang benta. At kung matumal, ibig sabihin may mga hindi mabebenta, hindi mababawi yung kanilang mga puhunan. May mga nakausap kami kanina, ang balak sana, dahil nga malamig ang panahon, magigisa para sa sabaw. Pero dahil nga sobrang mahal, nasa 30 pesos para sa kamatis pa lang, hindi na magigisa ng kamatis na mas malasa raw sana, sibuyas na lang ang gagamitin. So dito, napansin din natin na wala nang tinitinda na regular milled rice o well-milled rice, puro na premium grade local rice. At ang presyo ay 55 pesos hanggang 57 pesos. 50 pesos per kaban lang daw kasi ang diferensya ng bentahan sa Bulacan ng regular milled at premium grade local rice. Kaya sabi ng rice retailer, premium grade na ang binili nila dahil kung ipatupad bukas yung price cap na 41 pesos at 45 pesos per kilo sa regular at well-milled, tiyak talagang malulugi sila. Pinag-uusapan pa ng mga rice retailer kung magbubukas sila ng pwesto bukas, ang unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kung tutusin, ang sabi ng Bantay Bigas, dapat nga nasa 36 pesos ang kada kilo ng bigas dahil ito ay mula pa sa ani noong March, April at May, at kung saan ang palay ay nasa 12 to 16 pesos per kilo lang. Nakakalungkot nga lang daw, ito yung sinasabi ng Bantay Bigas, dahil ang naiipit sa halip na rice cartel na sila nga raw yung nagmamanipulate ng presyo sa ngayon, ang naiipit ay yung mga rice retailer. Ang sabi ng Bantay Bigas, hindi na raw na-regulate ang importasyon at bentahan ng maipatupad ng rice tariffication law dahil nalimita na ang National Food Authority sa pagbili lang ng buffer stock. At ito ang balita ko. Ako si Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Maki, nako, ito naman ang balita ko, kasi marami tayong naririnig, na pangamba dahil hindi madali, na talagang makita kung yung tinitinda ba talaga ay premium rice. As compared, di ba, sinasabi nila po pwedeng dayain na well-milled lang naman pala yan. Pero para maibenta na mas mataas, kailangang sabihin na premium rice ito. So, paano ba daw gagawin dyan? Premium Meron ba tayong grade. mga nakausap? Premium Tama. grade, oo. Maki? Alam mo, ang sinasabi lang kasi dito, ang mga expert kasi dyan, yung pagtingin, yung titignan mo kung halimbawa may mga broken rice. Oo. Doon lang mo lang naman masasabi kung talagang premium o kaya yung diferensya sa bigas. So this will fall upon the responsibility ng Department of Agriculture dahil sila yung may mga inspector. Sila yung titingin doon sa bigas kung totoo ba tong premium grade o kaya well-milled o regular well-milled. Connie? Oo, simula bukas na yan. Siyempre, yung ating price cap, ipatutupad, Maki. So, aasahan ba natin na maglilibot Oo. yung mga taga-DA para talagang masiguro na walang mananamantala na naman?
So ganito yon. Kanina pa natin tinatawagan ng Department of Agriculture at hanggang sa ngayon, tinatawagan pa rin natin sila para naman maitanong na, isa na yan sa itatanong natin, Connie. Ayun. Naku, paano yun, Maki? Sabi mo kasi yung yung iba hindi na nagbebenta ng kamatis. Baka hindi kayo magmahal din. Wala na nagbebenta, di ba? Price market yan. Paano yun? Magmamahal lalo. Mahal na talaga, Rafi. So, syempre, ang kailangan daw nilang gawin, sabi ng mga nakausap natin, talagang kailangan protektahan din natin nila yung sarili nila dahil mahal nga naman ang puhunan. So, kung hindi mo mababawi yung puhunan, mas malulugi ka. So, Nako. yun lang. Talagang hindi natin alam kung paano yan ibabalanse. Kasi talagang dun sa farm, mahal na talaga, Rafi. Kailangan magpalengke tour na yung mga gustong mamili ng mga ganyang At saka, kamatis. forced diet tayo dito, di ba? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Eto, balita ko. Nako, magmamahal na naman daw ang gasolina at diesel. Nako, mamaya ibabalita po sa atin yan ni Salima Refran. Ang tabayanan. Dapat si Sam na yun nandoon. Pag-uusapan natin yung tuloy-tuloy na pag-uulan. Ikaw ba, pare ko, ay nakapagpatuyo Naku, ka ng oo, mga nakapagpatuloy na ako labahin ng mo? mga labahin. Oo, approve na kay Maris yan. Ayun, very good. Eto, mukhang tuloy pa rin yung maulang weather ngayong Lunes. Alamin nga natin ang detalye mula kay Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Mga kapuso, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Hana o may international name na Haikui. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 360 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. May lakas nga ito na nasa 120 kilometers per hour, bugso na nasa 165 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong north-northwestern sa bilis na 15 kilometers per hour. Inalis na ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa bansa. Naglandfall kahapon ang bagyong Hana sa Taidong County, Taiwan. Mga kapuso, nasa labas din po ng PAR ang Taiwan pero hindi ibig sabihin yan ay itinuturing na itong teritoryo ng Pilipinas. Ang Taiwan nga ang Area of Responsibility ay ginawa at itinakda lang para sa monitoring ng weather disturbances na partikular na nagdadala ng banta sa ating bansa. Kahit tinutumbok na ng bagyo ang China, patuloy nitong nahatak at pinalalakas ang hanging habagat. Ito nga yan mga kapuso, sa susunod na 3 araw. Kaya naman mag-uulan pa rin po. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Zambales, Bataan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan at Northern Palawan kasama ang mga isla ng Calamian, Cuyo at Kalayaan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao. Posible rin muli ang ulan ngayong araw dito mga kapuso sa Metro Manila. Mga kapuso, nagpapakawala ngayon ng tubig ang Ipo, Ambuklaw at Binga Reservoir. Ayon sa Pag-asa, tig 2 gate ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga, habang may isang gate na nakabukas sa Ipo Reservoir. Bahagyang tumaas ngayon ang water level sa Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoir. Bumaba naman ang water level sa La Mesa Reservoir. Ako po si Katrina Son at iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Thank you, Katrina. Ito naman, dito po sa balita ko, bibigyang linaw po natin ng ilang paniniwala o kaya yung mga haka-haka. Kaya ang tanong, talaga ba? Eto na nga, 'di ba? Yung cellphone, 'di ba? Ang isa po sa gamitin natin na gadget, Correct. 'di ba? Kahit saan yata tayo magpunta, 'di ba? Para sa syempre may mabilis tayong komunikasyon at online transactions lalo na po ngayong maulan. Paano nga ba? Ang tanong diyan, kung yung cellphone mo nabasa, 'di ba? O kaya naku, nalubog mo sa tubig, 'di ba? Maisasalba pa nga ba ito? Sasagutin niya, nakasalang sa balita ko si Mark Macanas, tech expert at EIC ng techpinas.com. Magandang umaga at welcome sa balita ko. Magandang umaga, Rafi. Oo. At Connie, magandang umaga sa inyo. Unang At kay tanong. Katrina na rin at kay Unang Aubrey, tanong, talaga ba? congratulations sa new show.
na nakakatulong yung paglubog sa bigas ng mga nabasang cellphone? Well, actually maraming mga tech experts na nagre-recommend nito, no? Para sa akin, wala namang masama kung susubukan natin, ngunit hindi ito ang pinakamabisang solusyon kapag nabasa ang cellphone natin, ano? Ang pinakamaganda pa rin solusyon ay punasan muna natin ito ng mabuti para matanggal yung moisture na nakita natin sa labas. Pangalawa, iwasan nating i-power on ang device kasi pwedeng mag-short circuit kapag napasukan ito ng tubig sa loob. Pangatlo, siguro kung meron tayo ng mga silica gel, ilagay natin sa loob ng isang bag na maraming silica gel para matanggal lahat ng moisture. At ang huli, dalhin natin sa service center para makasigurado tayo na Yun. talagang walang naging sira ang phone natin. Oo, yung silica gel, parang yun daw ang ginagawa kasi ng bigas, ina-absorb yung moisture sa loob ng cellphone. Dahil minsan ang hirap buksan di ba? At kailangan authorized yung magbubukas. Pero nakasubok Yes, na raw yung oo. iba rito talaga na-absorb daw yung moisture sa loob ng cellphone. Well, yes, totoo naman na nakaka-absorb ng moisture ang hilaw na bigas. No? Pero actually, marami rin mga report na nagsasabi na hindi naman ganun kadami na absorb niyang moisture Okay. kumpara sa paggamit ng silica gel. So kung meron tayo ng mga extra silica gel, kadalasan nakukuha natin yan dun sa mga sapatos, di ba? Pag bagong bili natin, may mga silica gel doon sa kahon. Pwede natin ipunin yon tapos ilagay natin doon yung mga gadget na nabasa. Pwede siyang makatulong upang mabilis mawala ang moisture. Oo, nasa mga bookstore yan Yung mga silica gel, oo. nagbebenta sila sa mga Yes, bookstore na oo. ganyan. Ilagay lang sa plastic. Kailan naman safe na buksan yung cellphone kapag nalagay na sa silica gel? Nako, actually, Rafi, Connie, medyo mahirap nating husgahan yan, base lang sa anyo, kasi pwedeng napasukan ng tubig talaga sa loob. Oo. So, may risk involved talaga kapag kahit tingin natin tuyo-tuyo na, may risk pa rin. Kung gusto natin talagang walang risk, dalhin natin sa service center Okay. para sila na yung mag-open for us. Oo. Ito, talaga ba naligtas na alternatibong cellphone protector daw yung plastic ng yelo? Ang dami nating alam Plastic ng yelo. Sa ngayon, Pwede ba yon? yes, actually, Connie, kung bilang temporary solution, no, kung biglaan na bubukos ang ulan, pwede naman natin gamitin. As long as sigurado tayong walang butas yung plastic. And of course, kapag nasa silong na tayo, tanggalin na natin kasi yung overheating kapag naipon din yung gilid sa loob ng plastic with a smartphone inside, yan ang pwedeng mag-cause ng damage sa phone natin. Ito, natutunan ko. Natutunan ko sa mga okay naman sundalo, siya. condom. Ah, Oo, ganun. ginagamit nila pang Pwede. waterproof ng kanilang mga gamit, condom. Effective Meron talaga. meron mga gumagamit nun. Oo, eto pa. Talaga ba na nagdudulot ng mataas na radiation yung paggamit ng cellphone habang nakahiga o kapag papatulog na? Narinig ko rin Oh, yan. ano ba talaga? Oo. Actually kasi ang radiation naman na nagagaling sa smartphone natin, kahit umaga o gabi, pareho lang naman siya. It's a low frequency radiation. Maligtas naman para sa mga tao na ma-expose tayo doon. Ngunit dahil nga merong blue light kasi na ini-emit ang mga smartphones natin, na pwede maka-apekto sa sleeping patterns natin o pwedeng mag-cause to ng hindi tayo kagad makatulog, ina-advise ko na rin na kapag malapit na ang sleep time, iwasan na rin natin ang paggamit ng cellphone. O unti-unti, medyo bawas-bawasan na kapag malapit na tayong matulog. So hindi yung cellphone signal kundi yung blue light na galing sa screen Ayun. mismo ang Yes, nakaka-apekto. yun ang nakaka-apekto. Oo. Nakakagising din daw yung blue light na Oo yan, nga. di ba? Ito, talaga ba na nakakasira daw sa baterya ng cellphone ang pag-iiwan ng cellphone na nakasaksak magdamag? O kaya yung matagal ba na naku, gawain ko yan. Pagcha-charge, iniiwan. Connie and Rafi, okay lang naman na laging naka 100% o full charge dahil nga naka-charge ang smartphone natin. Hindi naman nasisira. Pero ang naka-apektuhan dito yung kanyang battery lifespan. Kasi actually, kapag naging fully charged ang baterya o kaya pag lagi rin siyang 0% o madalas siyang 0% or ma-drain, nagkukos yan ng stress sa electrodes sa battery na pwedeng maging sanhi na mas umikli yung battery lifespan. Actually, ang recommended battery percentage range ay 20% to 80%. So panatiliin lang natin doon para maging optimized ang battery lifespan. So hindi laging 0 at hindi laging 100. Hindi kailangan 100 Yes. lagi ang charge. Yes, dapat medyo nasa kalagitnaan. Ayan. Or 80%. Marami tayong natutunan na marami pa tayong kailangan matutunan Oo pagdating sa ating nga. mga gadget. Maraming salamat sa iyo, tech expert Mark Macanas.
Maraming Eto na salamat and congratulations sa inyo lahat. Thank you, thank you. Maraming salamat pong muli. At dahil malamig po ang weather, di ba, bunsod syempre ng mga pag-uulan, nako syempre, sagot na ni Aubrey ang mainit na tsikahan. Mare, ano na ang latest? Oh, heto na nga mga mare, balita ko, may isang American music legend na may pa-special mention sa kanyang Pinoy fans. Kung sino yan, sasabihin ko na sa inyo. Sa SOCMED, nag-repost lang naman si Mariah Carey ng tungkol sa palaban na streams ng All I Want for Christmas Is You pagpasok pa lang ng September. Biro naman ni Mariah, not yet. Maaga pa raw para patugtugin ang kanyang holiday song. Pero oops, exempted daw ang Filipino Lambs. Pwede na raw tayong maki-whistle sa kanyang hit Christmas song kahit kasisimula pa lang ng bare months. Napag-got me feeling emotions tuloy ang netizens dahil mukhang aware daw si Maring Mariah sa mahabang celebration ng Pasko sa Pinas. Pati sa Taiwan ay ramdam ang hagupit ng Typhoon Haikui o Bagyong Hana dito sa Pilipinas. Ang kotseng yan hindi lang nabagsakan ng puno, napasukan pa ng dahon at sanga. Sa lakas din ng hangin, hindi mabuksan ng mga pasaherong yan ang pinto ng sasakyan. Sa kuha namang yan, kita ang paghampas ng alon sa dalampasigan, pati ng mga canopy, hindi rin nakaligtas sa lakas ng bagyo. Balita ko, ang Taiwan government pinalikas na po ang halos 4,000 residente. Agad na silang namigay ng relief goods at papunta na pong China ang Typhoon Haikui. Samantala, makibalita po tayo sa lagay ng mga residente naman na nakatira malapit sa Marikina River. Ngayong patuloy pa rin ang pag-uulan. May balita live si Dano Tengkunko. Dano? Connie, sa mga taga-Marikina dyan, lalo na sa mga nakatira malapit sa tabing ilog o sa tabing ilog. Ito yung mga taga-barangay Malanday, taga-barangay Nangka, lalo na dyan sa may bahaging Bayabas, Balimbing. At dun sa mga taga-Tumana, wag nyo munang ibaba yung mga gamit ninyo. Kahit kasi sa ngayon, maituturing pang normal ang antas ng tubig dito sa Marikina River, nasa 14.8 meters naman ito sa ngayong nag-uusap tayo. Ibig sabihin, 20 sentimetro na lang, first alarm na naman tayo dito sa Marikina. Balikan lang natin kung ano ang ibig sabihin ng mga alarma. Pag nasa 15 meters ang ilog o first alarm, ibig sabihin, listo lang tayo. Kung pwedeng magbalot ng gamit, iakyat na mga ito para hindi na nagagahol kalaunan. Gawin na. Pag 16 meters ang ilog, second alarm, ibig sabihin preemptive evacuation o sa madaling salita, mag-ayos na ng gamit para sa posibilidad ng paglikas. Pag umabot na ng 18 meters ang ilog o third alarm, talagang kailangan ng umalis whether we like it or not. Ang kagandahan lang ngayon, hindi tulad nung dati na kapag sinabing 17 o 18 meters ang ilog, game over na at may tubig na sa mga bahay sa tabi. Kahit nito pang mga nakaraang buwan o nito lang nakaraang linggo, umabot ng lagpas 16.7 meters ang ilog, wala namang naitalang anumang baha sa Marikina. Sabi ng Marikina City Government dati, ito ay dulot ng patuloy na dredging sa ilog o yung pagpapalawak at pagpapalalim dito para mas maraming masalong tubig na nanggagaling sa mga bundok ng Rodriguez, Antipolo at iba pa mga lugar sa Rizal at dito ang daan sa ilog ng Marikina. Pero hindi ibig sabihin pwede na magpalagay-baya at hindi sundin ang mga nakasanayan ng gawi tuwing ganitong may banta na namang tumaas ang ilog. Connie. Yes, Dano, kamusta ba yung lagay ng panahon dyan? Sa ngayon, parang hindi pa naman tayo nakakakita na nag-uulan ng malakas. Kanina yon, Connie. Talagang malakas yung ulan, bugso-bugso. Pero ngayon, sa kabutihang palad naman, biniyayaan naman tayo ng rest of the morning na ganito lang yung panahon, maulap, overcast. Pero alam mo, minsan pasilip-silip yung araw at nagbibigay ito ng pagkakataon para kahit papano kumalma-kalma yung ilog at kahit papano bumaba. Sa maghapon sana, Connie. Oo, balita ko rin kanina, partner, napulaan, di ba, si Mayor Marcy dahil sa late suspension. Kamusta ba yung mga estudyante? May balita ba tayo kung nakauwi na ba sila? Ano ba ang mga nangyari?
Sa pag-iikot namin kanina, wala tayong nakita mga estudyante no, na nasa kalsada pa. Dahil yung anunsyo ng suspension, kung hindi ako nagkakamali, mga nasa past 6 ito in-issue. Pero kung makikita din naman natin, pati din dun sa ibang mga lugar, ang sinasabi, pati ang DepEd, nakabase ito dun sa yellow rainfall warning na inilabas ng Pag-asa. Pero sa ngayon, yung trapiko na nadaranasan natin dito sa Marikina, yung normal na bigat. Yung iba naman, wala pa naman tayong namamataan kanina. Wala tayong namataan kanina ng mga estudyante na na-stranded o yung nag-aabang ng masasakyan. Bagamat yung iba, as expected, dahil Monday rush hour ngayon, talagang pahirapan ng pagsakay. Umulan man yan o umaraw, Connie. Yun nga, pero sabi mo nga, Dano, kanina, wag pa rin pagkakampante dahil kung hindi man umuulan dyan sa Marikina, baka sa upstream may umuulan. Dadali din yung tubig dyan sa Marikina. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Balita ko na mag-aangkat muli ng sibuyas ang Department of Agriculture. Kaya naman ng mga lokal na magsisibuyas, humiling na ipagpaliban ito dahil lugi na raw sila. May balita live si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, Rafi, na pasugod sa tanggapan ng Department of Agriculture ang mga lokal na magsisibuyas hindi matapos managpayagan ng DA ang pag-aangkat ng imported na sibuyas. Ayon sa mga magsisibuyas mula Mindoro, Nueva Ecija at Pangasinan, sobra-sobra ang inaning sibuyas ng mga lokal na magsasaka kaya hindi kailangan ng importasyon. Sa kasalukuyan, umaabot umano sa 3 bilyong sako ng lokal na pulang sibuyas ang nasa storage facility na katumbas ng 82,000 metric tons. Kailan hindi na maibenta ang lokal na sibuyas at walang bumibili sa kanila dahil napapasukan na ng imported na sibuyas. Sa katunayan, talo na umano sila dahil hindi hamak na mas mura ang imported. Nasa 80 pesos ang kada kilo ng imported na pulang sibuyas. Sa palengke, habang nasa 160 pesos kada kilo naman ang lokal, panawagan nila i-delay o ipagpaliban muna ang pag-import ng sibuyas para makabawi sa kanilang puhunan ang mga magsasaka. Ang kailangan na lumuhod umano sa Pangulong Bongbong Marcos ay gagawin umano nila para matulungan lang sila. Ang ibang umano sa kanila ay hindi na nakakatulog dahil sa hindi na nakakabenta ng sibuyas at baon sa pagkakautang. Wali, Rafi? Alan, ito ang ating nakikitang video. Hinarap naman sila ng mga opisyal ng Department of Agriculture, tama? Matapos yung isinagawang programa, Rafi, sa office po ng DA, nagkaroon ng dialogo. Humarap ang mga opisyal ng DA sa panguna ni Assistant Secretary Rex Perez. Ito yung upang personal na makausap ang mga magsisibuyas at makagawa ng hakbang sa kanilang problema. Rafi? Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Burmans na. Nako, ibig sabihin, Christmas season na dito sa atin. Correct. Season pa rin ito para kumita. Ay diba? naman, maraming Isa sa mga uso, syempre, yung parol business. Naku. Ang dami kumikita. Gusto ko pumunta. Diyan po sa Lipa City, sa Batangas, maagang nagparamdam ang mga nagbebenta ng parol. Iba-iba rin po yung disenyo niyan. May ala Star of David at meron namang Hugis Christmas Tree. Siyempre, hindi rin humawawala yung mga Belen na tampok sina Jesus, Maria at Jose. Sa mga bayan naman ng Kawit at Bacoor sa Cavite, may mga binibenta na ring parol. Kaya ang mga kalsada ay nagliliwanag kahit gabi. Meron naman doong parol na Hugis Eiffel Tower. May mga tumitingin na lalo yung mga gustong makamura. Pumapatak sa 1,500 ang pinakamurang parol pero tataas pa yan kapag malapit na ang December. Kaya, ngayon, dapat bili na. Ngayon pa lang bumili na ng Oo maaga. nga. Marami naman tayo pagbibilhan. May balita akong nasagap, tataas na naman daw bukas ang presyo ng oil products. Ang tanong, magkano nga ba? Ang sagot, sa balita live ni Salima Refran. Salima? Nako, eto na naman nga, Rafi Connie, tataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Ilang kumpanya na nga yung nag-abiso at nag-anunsyo na tataas yung presyo ng produkto nila simula bukas, September 5. Piso at 20 sentimos yan sa kada litro ng diesel, 50 sentimos sa gasolina habang piso at 10 sentimos naman sa kerosene. Ito na, Connie at Rafi, no, yung ikasyam na sunod-sunod na linggo ng taas presyo sa diesel at kerosene. Habang ikawalo naman sa gasolina magmula nga noong Hulyo. Ang taas presyong ito, naku,
dagdag na sakit ng ulo na naman doon sa ilang jeepney driver na nakausap namin. Hiling nila, taas pasahe o di kaya'y price control sa gasolina. Pahirapan na naman sa biyahe naman nito. Dagdag na naman sa ikot na naman namin. Kunti naman kikitain kasi tataas naman ang krudo. Mabawasan naman kita namin naman. Kailangan po, hindi na po yung pakialaman nila yung pamasahe. Ang ano nila po natin, yung price control. Kung may ibababa, ibaba na. Huwag na po tayo magkarera. Hindi po kailangan namin hingin yung taas ng pamasahe. Ang kailangan po namin yung suporta ng gobyerno. Alam mo, Rafi Connie, idamay ko na rin yung sitwasyon ng trapiko dito sa aking kinatatayuan sa Taft Avenue sa Maynila. Medyo nag-iipon lang yung sasakyan dito sa aking gilid at humupa na yung baha kaya pwede na pong bumiyahe at umalis yung ating mga commuter. Rafi Connie. Ayun na nga, traffic pa dyan, gagastos ka pa ng gasolina, di ba? Kapag na-stuck ka sa traffic. Pero sa ano ba daw dahilan kung bakit nagtataas na naman yung presyo ng gasolina? Alam mo, Rafi, last week pa sinabi ng Oil Management Bureau o Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na magtataas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Dahil daw yan dun sa ginawang stimulus measures ng China para naman maibsan yung fuel demand dun sa kanilang bansa. Doon naman sa may Gulf of Mexico ay nagkaroon ng pagkaantala dun sa kanilang produksyon dahil nga dun sa pagtama ng isang hurricane doon. Sa US naman, nakitaan na meron ng paghigpit doon sa kanilang supply dahil nga bare months na at inaasahang kailangan yan ngayong taglamig. Rafi, Connie. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Maging si GMA Integrated News Pillar Mike Enriquez hindi rin nakalusot sa listahan ng mga personalidad na ginawa ng parody ng longest-running comedy show ng GMA na Bubble Gang. Yes, take note ha, Aubrey. Talagang game na game pang nag-guest si Sir Mike, di ba, sa Bubble Gang. Kasama sina Michael Ricketts at Mang Enriquez. Oo nga. Tandaan nyo? Correct. At balita ko lang naman to, at balita ko, may makakasama tayong balikan yan ngayong umaga. Yes. Uy, sino yan? Walang iba kundi si Michael Ricketts, Kapuso comedy genius himself, Michael V. Yeah. Ayun, Hello! magandang umaga. Good Welcome sa morning, balita Kuya ko. Bitoy! Welcome. Magandang araw, ako yung estimador, Michael Ricketts. Pasok! Ayun na nga. Ang galing talaga. Ikwento mo naman sa amin kung paano nyo binuo yung character at impersonation nyo kay Sir Mike. Nung una, ginagaya lang talaga namin yung 24 oras. So we came up with a segment called 4 oras. Dahil natutulog rin ang tagapagbalita. Para kasing pag tinitignan namin sina Tita Mel dati at sina Sir Mike, parang talagang walang tulog eh. So ang version naman namin, may pahinga rin kami kahit papaano. Pero yun nga, we realized na hindi, talagang si Sir Mike, parang ngayon lang natulog eh, no? Ngayon lang nagpahinga. Tulog. Pero ano yung nakita ninyong unique or special kay Sir Mike at nasabi mo na favorite subject nyo siya sa Bubble Gang? Yung boses niya talaga, tsaka yung the way he delivers the news. Tapos yung very iconic na yung ubo niya, at saka yung pag-excuse me po niya. Yun talaga. Sa audience natin. So doon na-inspire kami. Matinding inspiration yun. Kaya we came up with a sketch. Well, not just yung hindi lang yung palagi namin ginagawa na 4 oras. At saka yung estimador na ginagawa ko rin. Yun yung parody na investigador naman. Meron pa kaming ginawang anniversary special na parang I don't think na-air siya ever sa TV. Lumabas siya sa DVD, nilalabas siya tuwing may mga shows kami. Okay. And parang ngayon, ewan ko, sana magkaroon ng chance. Ngayon yata ngayong Sunday ipapalabas namin yung sketch na yon kasama si Sir Mike at saka si Mang Enriquez. Ayun, abangan natin yan. Pero Michael, ano yung fondest memory mo na hindi mo malilimutan kay Sir Mike na may pagkakwela at komedyante rin? Hindi ko nga in-expect sa kanya yun. All the while, akala ko napakaseryosong tao ni Sir Mike. And when I first met him sa network mismo, dito sa GMA, parang napaka-unreal eh. Kasi iba yung persona na nakikita mo sa TV, tapos iba yung parang matagal na kayo magkaibigan. Kaya napaka-warm nung pagtanggap niya sa amin. And natuwa ako nung isang anniversary din namin na siya yung nag-host
nung isang segment. Siya yung naging Game na game talaga siya. Game na game si... Totoo lang. Nakakatuwa siya. Kuya Bitoy, ano naman, paano mo ilalarawan si Sir Mike bilang kasama sa industriya? Ano siya, talagang haligi. Haligi siya ng icon na siya. Haligi siya ng television. Na-transcend niya lahat ng media, no? Radio, television, news, I remember. comedy. Tama. Yun yung nagtataka ako na parang, well, alam ng mga nasa loob, pero yung mga outsider, yung mga audience, hindi nila masyadong alam yan. Natutuwa nga ako nung naikwento sa akin ng pamangkin niya yata yun na parang nirequest daw ni Sir Mike na ilagay yung wacky photo niya dun sa niya. Nakita natin yun lahat. Nakaganon siya, no? Yun ang Sir Mike na kilala natin. Yan. Tama, oo. Particularly ako, dahil nga mali yung impression ko sa kanya. Nung finally nakilala ko na siya, nung nakita ko yung photo na yon, nung gabi na yon, nung nagpunta ako, sabi ko, ay, eto si Sir Mike. Ang nag-iisang Mike Yes, Enriquez. nag-iisang Mike Correct. Enriquez. Pasample muna. Isang sample. Pwede. Abangan ninyo ngayong linggo, mapapanood ninyo, Michael Ricketts, Mang Enriquez, at ang nag-iisang Mike Enriquez. Pasok sa Pagpulgan. Galing. Abangan natin yan Sunday. Michael V, maraming salamat sa iyo. Oy, pa-plug ko na rin yung ngayong Go ahead Sunday, po. meron kaming parody na gagawin. Medyo meron na naman kayong aabangan. Yes. Yun, Naku, okay. panibago yan. Kaabang-abang yan. Saka gusto ko rin mag-hi kay Febe. Ayan, no, andyan, palagi. Ay, siya nakikita. Hi, Febe. Natawa tuloy siya. thank you. Maraming salamat, Michael V. Nagbabalik ang balita ko. Taga Cavite ka ba? At nagtatanong kung may trabaho ba? Eto na nga, Mare, nabalita namin ang Mega Job Fair sa Bacoor, Cavite. Sa pagtutulungan niya ng Provincial Peso ng Cavite at Bacoor Peso. Gaganapin yan sa Biyernes, September 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Punta lang po kayo sa isang mall sa Barangay Molino 4 sa Bacoor, Cavite. Sa mga interested job seeker, siguraduhin na may dala kayong maraming kopya ng updated resume at ballpen. Posible raw na ma-hire on the spot. Wow. Para sa updates, bisitahin ang Facebook page ng Bacoor Peso. Balita ko po pwedeng maging kabahagi ang mga kapuso natin sa pagbabalita ng GMA Integrated News. Yan na nga ang bagong-bago dahil mas pinalakas natin ang pagbabalita ngayon. Mas kasali na kayo mga kapuso. Gamitin lang po ang hashtag balita ko sa inyong public social media posts o kaya ay sumali sa Balita Ko Facebook group. Ang inyong hashtag balita ko pwede hong maibahagi sa mga newscast at online platform ng GMA Integrated News. Ayun na nga. Diba? Kaya balita ko, sasali kayong lahat sa Correct. pagbabalita. Sana nga para naman maibalita natin yung mga nangyayari sa inyong lugar. Yes. Lahat. Napaka-importante po ng participation ninyo para sa Correct. pagbabalita. Lalo na yung mga magagandang balita dahil yan ang talagang kailangan namin at kailangan nating lahat Yes. na malaman. Sinabi mo pa. At yan, ang mga balita ko ngayong Lunes. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Si Connie Season po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.